Kumusta mga brad? Nung lumabas nga po ang Yamaha Fazio dito sa Pilipinas, pinagkaguluhan din talaga ito ng mga taong mahilig sa mga retro classic scooter. At dahil nga din po sa mga pangyayari na yon, nag-take advantage na naman yung mga kamoting ahente. Karamihan nga po sa reklamo ng mga tao, hindi daw sila binibigyan ng cash or ayaw daw sa kanila ibigay ng cash. Ang gusto daw palaging installment. At kung mapilit ka naman daw, kailangan mo munang magbigay ng reservation or acceptance fee. Kung hindi 5K, 10K. Kaya okay na okay. Sabi ng mga kamoting ahente. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na subscribe. So yun na nga, nung lumapag nga po sa Pilipinas ang Yamaha Fazio 125, pahirapan din talaga ang mga tao makakuha nito. Bukod kasi sa palaging out of stock kuno, kailangan mo munang magbigay ng reservation fee para magkaroon ka daw ng unit. O diba? Nagbebenta sila ng motor pero parang ayaw ka naman nilang pagbebentahan pero pagkakawartahan. Ganon nga po yung galawan ng iilang kamoting ahente, pati na rin yung manager. Pero alam nyo ba, bukod nga po sa Yamaha Fazio 125 na medyo hybrid or semi-hybrid kuno, meron pa po siyang isang kapatid. At itong motor nga po na ito ay nabibilang pa rin sa kategory ng mga modern retro classic scooter. Kaso lang, may kaso lang. Kasi ang motor na ito ay wala po sa Pilipinas. Nandun po siya sa bansang India. At kung titignan nga po natin yung datingan niya, may dating din naman talaga. Kaso lang dahil nga po karamihan sa ating mga kababayan ay likas na mapanlait, panigurado marami talaga ang magsasabi dito na pangit. Opo, may tatawag talaga dito na pangit or napapangitan dito sa motor na ito. At sila yung mga taong walang pambili. Kung naalala nyo pa nga po yung Yamaha Fino, parang may pagkaganon yung datingan niya, sa likurang bahagi lang. At sa parting harapan naman, okay naman. Yung headlight niya maraming kamuka at yung kabuuang itsura naman niya pasado. Lalo na doon sa mga taong mahilig talaga sa mga retro. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Fazio 125 na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Powered by blower technology, ng ibig nga po sabihin malakas na makina at the same time matipid pa din sa gasolina. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.2:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa merong 8.2 horsepower, 6,500 RPM, 10.3 Nm torque at 5,000 RPM. Na ayon nga po sa mga Indiano nagtop speed sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 92 km per hour. Pero kapag yan dinala sa Pilipinas, panigurado aabot ng 120 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 68 km per liter. So malinaw na malinaw nga po na sobrang matipid talaga siya sa gasolina. Kasi katulad nga po doon sa Yamaha Fazio 125, meron po itong battery power assist or yung tinatawag nilang hybrid power assist. Ang sukat ng niyang gulong 90/90/12 sa harap at 100/90/10 sa likuran. At naka-tubeless na nga po ito. Pagdating naman po sa kanyang braking system, bala ito nga po ay mayroong dalawang variant. Yung isa naka-drum brake sa harapan at naka-drum brake sa likuran. Yung isa naman naka-disc brake sa harapan at drum brake pa din sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang UBS or yung Unified Braking System, na parang katulad nga po sa CBS, Combi Brake System. Na kapag piniga mo nga po yung preno sa likuran, sasabay po ng 30% sa pagpiga yung preno sa harapan. Ganoon nga po yung function ng UBS niya. Ang kanyang seat height ay mataas sa 780mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 99 kg. So para nga po sa isang 125cc na scooter, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED yung headlight niya. Tapos bulb type naman yung signal lights niya. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka-digital na meron nga pong feature na medyo walang kwenta, yung Y-Connect niya. Y-Connect na wala naman daw talagang connect. Hindi po ako nagsabi niyan. Yan po yung mga sinabi ng mga taong nakabili ng ganyan. At kahit ito nga po ay bagong motor o bagong scooter, hindi po siya naka-keyless. Di susi pa din po siya. Pero kahit nga po ganun, may mga tao pa din na preferred nila yung
nakasusi lang or di susi lang. Kasi base na rin po sa experience ng iba. Kapag nagka-problema yung remote nila, yari na. Pero syempre marami din naman pong advantage yung mga nakakiles. Katulad na lang sa kapag may nang-agaw ng motor mo, kapag bit-bit mo yung remote mo, pwede mo siyang patayin. Mamili ka na lang, yung motor or yung nang-agaw ng motor. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or Idling Stop System. So sa 86,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto kasi sa traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lang din siya pabalik, kusa na rin siyang aandar. At ang isa nga po sa palaging hinahanap ng mga taong walang pambili, meron po siya nito. Meron pa din po siyang kickstart. Yun nga po ang isa sa mga kagandahan sa kanya, kahit bagong motor siya, may kickstart pa din siya. Oo nga pala, meron din po pala itong answer back system. Na just in case nga po pumarada ka sa isang lugar na maraming motor, pipindutin mo lang yung parang remote niya. O diba, tutunog na siya. Pero dito, kahit hindi mo na siya pindutin, tutunog pa din. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At para hindi ka mabitin, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng instalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng instalyon. Pero, meron po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito nga po nagkakalaga ng 91,430 Indian rupees. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 63,000 pesos. So kung iisipin nga po natin mabuti, mura. Pero kapag nandito na yan sa Pilipinas, yung presyo niya, magmumura ka. Yun nga po yung pagkakaiba nila. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang mga sa baba. Bye.